Sa buhay natin, di may iwasan na minsan nagkakamali tayo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging mali ang mga desisyon natin. At kung may oras at pagkakataon ka pa para itama ang mali sa nakaraan mo, huwag ka nang magdalawang isip na balikan ang maling nagawa mo. At subukan mong maging tama ang akala mong mali sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Andito lang talaga kami sa sala sa mga sandaling to. Kasama ko lang si Daddy David na eto. Nakayakap sa akin. Kinakabahan tuloy ako. Baka kasi biglang lumabas si Benji sa kwarto niya. Kaya lang, si Daddy David, napakalambing masyado. Ayaw akong pakawalan sa mga yakap niya. Ay naku. Arturo, ayaw mo ba? Hindi mo ata ako mahal eh. Eh kasi naman Daddy, baka biglang lumabas si Benji. Baka makita tayong naglilingkisan dito sa sala. Arturo, ikaw talaga. Napakamaingat masyado. Tara sa silid ko. Doon kita lilingkisin. Kaya ito, kahit di pa ako pumapayag, aba, si Daddy. Binuhat ba naman ako na parang isang sako ng bigas na nilagay niya sa balikat niya. Diretso sa kwarto niya. Pagkapasok, diretso higa talaga ako sa kama niya. At eto, nilak niya ang pinto at aba, niyakap ako na napakahigpit. Na akala mo sabik na sabik sa yakap. Parang bata si Daddy. Tama talaga si Benji. Isip bata pa ang papa niya. Grabe maglambing. Ayaw akong pakawalan. Arturo, I love you. Mamimiss kita pag uwi mo mamaya. Daddy, alam mo, baka masanay ako sa kakaganyan mo. Pero, I love you more. Yun nga ang gusto ko, Arturo. Yung masanay ka para hanap-hanapin mo yung mga yakap ko. Para lagi kang babalik dito. Daddy, para kang bata. Imasahin mo na ako. Gusto ko lang ma-relax. Sige. Magtanggal ka na ng lahat ng suot mo, Arturo. Tapos, dumapa ka na dyan at ako nang bahala. Kaya naman ito, sumunod lang ako. Pagkatapos ko magubad, dumapa na ako sa sahig na nilatagan ng yoga mat. Bawal daw sa kama kasi mahirap daw maglaba. At habang nakadapa ako, nagulat ako nang makita kong wala ding suot si Daddy David. Tapos, galit na galit yung ano niya. At teka lang, Daddy. Akala ko ba imamasahe mo ako pero bakit wala kang suot? Arturo, sadyang ganito. Huwag ka na magreklamo. Dali na. Basta, kapag malapit sa bibig mo, kumain ka ha. Wika ni Daddy. Kaya eto, nagsimula na siyang imasahe ang katawan ko. At grabe, napakasarap. At kagaya ng sinabi ni Daddy, kapag malapit kainin ko.
Ay nako si daddy. Gustong gusto. Pero swabe talaga. Ang galing ni daddy magmasahe. Tapos sumasakay pa siya sa likod ko. Nakadapa din siya habang nakadapa ako. Basta, kakaiba yung masahe na ginagawa ni daddy. Kaya lang sa paglipas sa mga oras, ando na lang siya palagi sa may bandang gitna, sa likod ko. Sa pagitan ng mga bundok na tila ba may binubukat sinisilip. At ito, may ibinulong siya sa akin. Ay naku. Baby, pwedeng pumasok? Wika ni daddy, syempre alam ko nang ibig niya sabihin. Daddy, ayoko. Hindi ko na talaga kaya. Baby, dahan-dahan lang naman. Promise. Hindi ko na lang ipapasok. Ididikit ko na lang. Sige, basta. Dikit lang ha. Wika ako naman. May tiwala naman ako kay daddy kaya ito, pumayag ako. Baka kasi magtampo. At aba, ang mga ngiti ni daddy, halatang masayang masaya. Kaya habang nakadapa ako, patuloy lang siya na hinahagod ang katawan ko. Ang sarap talaga ng masahe ni daddy. At nararamdaman ko din talaga na may idinidikit siya doon sa pinasukan ng troso kagabi. Pero dinidikit niya lang talaga. Wala namang kakaiba. Tapos diretso hagod lang ulit. Kaya lang, teka, parang may mali. Kasi naman, biglang may naramdaman akong masakit. Napakapit na lang talaga ako sa unan ko. Kasi naman si daddy. Hala, Arturo, dumulas. Wika ni daddy. Kaya ito, kapit na kapit ako sa unan ko habang si daddy naman nagsimula ng mag-araro ng bukirin. Nainis talaga ako. Kaya lang, ewan ko ba, pero habang pinagmamasdan kong mag-araro si daddy, parang gustong gusto ko na nakikita siyang nagpapakahirap sa pagbubungkal ng lupa. Tinitiis ko lang talaga, mapasay lang si daddy. Nababawasan naman yung hapdi sa pagdipas ng mga sandali. Kaya sige, araro lang para mataniman at madiligan na ang lupain. At eto, parang nagmamadali na si daddy sa pag-aararo. Sobrang bilis Ako naman, tarak mata na lang talaga ang nagawa ko at kapit ng mahigpit sa unan ko. At mula sa pag-aararo ni daddy, bigla niyang naabot ang tagumpay. Ako naman, pawisan talaga. Kaya ito, dahil ata sa pagod, di na siya umalis sa inaararo niya at nahiga na dito. Na di na naman hinugot. Ay nako. Sabi ko pa naman kanina ayoko na. Pero ngayon, naulit-ulit. At ayoko na talaga. Huli na to at di na mauulit. At mukhang makakatulog na si daddy dahil sa pagod. At ako naman sobrang napagod din talaga. Para akong bigas na bagong bayo. Matutulog na lang din siguro ako. Grabe yung pagod ko. Ikaw ba naman ang tila ba gawing kalabaw sa pag-aararo? Ay nako, nakakapagod palang maging kalabaw. Tapos si daddy, yung ganadong-ganado sa pagsakay sa kalabaw. Bungkal na bungkal lang kabukiran.
At dahil nadiligan, siguradong magiging masagana ang ani. Makatulog na nga muna. Nakakapagod eh. At sana naman sa pagising ko, sana may pagkain kasi siguradong gutom ako mamaya. Kaya lang pag uwi ko, baka mamiss ko talaga si Daddy. Pero magkikita pa din naman kami. Pero ayoko nang maging kalabaw. Huli na talaga to. Nascam ako eh. Didikit lang daw. Pero bakit sinagad? Pero ang mahalaga, napasaya ko siya. At ako eto. Tarak mata lang talaga kanina.